Hi guys! Welcome to our family vlog. And in today's video, errands episode. So ayun na nga, pumunta ako sa SM Hypermarket para bumili ng mga gamit na gagamitin ko sa aming bake sushi business. Ang kaso, nakakita ko ng gamit pang kitchen. It looks naman na matibay, tapos ang mura pa niya, kaya nabudol ka agad ako. Ewan ko ba kapag tumatanda ka, ito ang mga nakakahiligan mo bilhin. At ito ang mga babayaran ko. After mamili ng mga gamit, paglabas, nakita namin tong The Original Bakery. Tapos isa sa mga staff nila, pinagsisigawan na buy one and take one. Syempre, nakita ko na mukhang masarap naman yung tinapay, kaya nagpabudol ako. And based doon sa mga staff, this is Malaysian Bakery. Tapos itong Japanese floss ang isa sa pumukaw sa akin, kaya pumasok ako sa loob para bumili. O diba, nandidinig nyo na sumisigaw si ate na buy one and take one. Kumuha rin ako ng Fiesta floss at saka nitong cookies and cream buns. Tapos itong Korean garlic cream cheese. Hindi na ako kumuha niyan dahil alam ko naman gumawa. Tapos itong dark choco amin. Kumuha din ako niyan kagaya ng Japanese floss, dalawang set. Feeling ko kasi magugustuhan to ng mga bata. Tapos kasama ko rin si Habi. Kitang-kita sa mga mata niya, natuwang-tuwa siya kasi favorite niya itong mga bread. Tapos kumuha rin ako ng Korean sausage bread. By the way, yung pagka buy one and take one niya, kailangan parehong presyo. Kapag nagkataong magkaiba ang presyo, kunyari yung isa nakuha mo 60 pesos at yung isa ay 70 pesos, ang susundin nila is yung 70 pesos na price. Tapos kumuha rin ako ng cocktail sausage roll, pati na rin yung red velvet buns. Kumuha rin ako ng chicken floss. Bala ko sana kumuha ng Japanese spicy chicken floss, pero hindi na. Yung the rest, pinapakita ko lang, hindi ako kumuha kasi kakapusin ako sa budget. Once na masarap naman to, sigurado akong babalik-balikan ko para tikman naman yung iba. Next time nga, gagawa na rin kami ng mukbang series ng mga anak ko. Tapos kumuha rin pala ako ng spicy pork floss. Naka-curious ako, baka mas masarap to kaysa doon sa isa. Sure! So yung kay Habi, pipila na niya yung kanya. Pero sa akin, magtitingin-tingin muna ako at mag-video. Pero habang nakapila siya, syempre kukunan ko rin siya, souvenir ito eh. Pero ramdam ko yung gutom niya, parang gusto niya kumain ng kanin kaysa dito sa tinapay. Instead na ito ang kainin namin, naisipan namin magmang inasal. Tapos itong mga tinapay, baka kainin namin mamayang gabi pag nanood kami ng Netflix since weekend naman. Or pwede rin kainin kinabukasan para matry na rin namin kung maganda yung pagkakagawa nila ng tinapay. So yung iba, pwede namin gawing almusal at baon ng mga bata. Tapos iinitin na lang namin sa air fryer, titignan namin kung talaga kung okay yung tinapay. Meron kasi ibang klaseng tinapay na kapag ininit, matigas na, tsaka naapektuhan pati yung lasa. Or yung flavor ng tinapay. By the way, para pala silang French baker, nakapasara na sila, 50% off din sila. After nga namin sa The Original Bakery, dumiretso na kami sa mga inasal para kumain ng dinner. Gusto to. Ako din. O diba, na-sense ko na gusto ni Habi kumain ng kanin. Tignan nyo, na-miss daw niya. Dito medyo wais kami. Yung isa naka-ali, ako hindi. Tapos kapag magpaparefill na siya, doon na lang ako sa kanya kukuha. Hindi rin naman ako masyadong kumakain na ng mga kanin. After nga namin kumain, dahil medyo busog kami, nag-ikot-ikot na kami sa loob ng SM Department Store. At pumunta kagad kami sa kids section. Ito nga, pumukaw sa akin ang sapatos pambata. Ang ganda kasi, pwedeng pansamba ng aking baby boy. Naku, ang pogi-pogi niya dito. Pero saka ko na to bibilin kasi ang pinakapakay namin dito ay magtingin-tingin ng sapatos pamasok. Alaman ko nga sa aking katrabaho na mas maganda daw ang tatak ng Easy Soft. Kasi affordable na, matibay pa daw. Tapos nagulat ako pagtingin ko ngayon, ang ganda din ng mga design nila, nakasunod sila sa trend. Actually, ito ang napili ko para sa baby boy ko. Tapos para kay Ate Mikay ko, ito ang napili kong design. Ang ganda, gusto niya to yung may tali. Yung Easy Soft, hindi siya leather, para siya may pagka PVC na version 2.0. So tinignan ko lang siya, hindi ko siya binili kasi hindi ko alam yung size ng mga anak ko ngayon. After shoes section, pumunta naman ako sa bag section. Yung napili ko nga ang tatak is yung Hawk bag. Marami na silang mga latest design. Pero yung pinaka nagustuhan ko para kay Ate Mikay ko ay itong violet. Anti-pawis na rin daw siya sa likod kasi meron siyang breathable. Tapos itong black and blue, parang maganda sa aking baby boy. Pang lalaki yung design. Or itong black and green, hindi ko alam. So nag-range ng 2.5 ang isa halos. Hindi ko muna binili kasi gusto kong tanungin yung opinion ng mga bata. After nyan, umuwi na kami at ito na yung tinapay. Pagdating nga namin, kahit kumain na sila, gutom pa rin daw sila. Eh, sakto, meron akong pasalubong tinapay. So yung unang set muna ang aking bubuksan. Halos nakalimutan ko na yung pangalan, pero yun yung Korean sausage. Ito yung dark chocolate almond. Tapos ito naman yung pork floss. Ako yung na-excite dito sa pork floss talaga. Meron din Japanese floss. Bas na-excite akong tikman to kasi ngayon lang ako nakakita ng tinapay na may nori. Kahit yung baby boy ko na-excite na rin. Itong isang tinapay, nakalimutan ko na kung anong tawag. Pero guys, yung natikman ko to, grabe ang sarap. Ito yung babalikan ko. So dahil pare-pareho kaming first time, yung bawat flavor, hinati ko sa taga-apat para lahat matikman namin at malaman namin kung ano yung pinakagusto namin dito. Nakakatuwa kasi sa feeling kapag pinag-uusapan nyo kung ano yung lasa ng pagkain, kung ano yung bibili nyo next time, kung anong flavor na yung pinakagusto nyo dito, mga ganun. Tapos ito na yung portion para sa akin. Ito na rin yung mga detail ng tinapay. Tingnan nyo. Mama, atong lang yung mga nandyan ko. Ha, mama? Sige. Papakita ko rin sa inyo yung mga binili ko sa SM Hypermarket. So, yung 4 pieces steak knife, grabe 88 pesos lang siya. Such a great deal, diba? Tapos, itong glad na pang whisk ng egg, 88 pesos din ito. Tapos, grabe ang ganda, napaka-aesthetic, red and clear yung design or yung kulay. And then, yung aluminum foil na pang bake kasi mag-try and error ako gumawa ng bake sushi para sa aming business. At ayan na nga, gumawa na ako ng bake sushi. Una ko palang paggawa, perfect na. At ito nga, nagtitaste test na kami. Siyempre, kasama na rin ang mga costing at saka kung saan kukuha ng mga gagamitin pang bake sushi.
Sushi. Hi guys, welcome to our family vlog. And in today's video, errands episode 6. This time, we went to SM Bills and Payment para magbayad ng monthly due dates namin. Siyempre, medyo old school ako sa mga ganitong bagay. Simply because I don't trust online payment. After, bumili muna ako ng Zago. Favorite ko yung ube flavor. Saka kami dumiretso sa Mang Inasal para mag-lunch. At gaya ng dati, yung isa only rice, yung isa hindi. Siyempre, kay Happy palagi yung only rice. Kumukuha na lang ako sa kanya kapag gusto ko pa ng kanin. Mahal na rin kasi ngayon ang meals ng Inasal. Kaya dapat practical. Pagkatapos, bumili ako ng pabango sa Aficionado. Isa sa mga favorite scent ko dito is yung number 64 sa women's section. Ito ang pabango ko kapag papasok ako sa office. Yung maliit na bato lang ang binili ko. 150 pesos yun, may kasama pang lalagyan. Sunod, pumunta ako sa department store. Doon sa may Maybelline section. Kasi alam ko na magsisil yung lipstick nila dahil malapit na ang National Lipstick Day. At hindi nga ako nagkamali. Dahil itong vinyl lipstick nila, buy one take one, 499 pesos lang. Siyempre, yung pinili ko shade number 35 and shade number 50. Nang mabili ko na yung gusto ko lipstick, palabas na ako ng department store. Nakita ko naman itong paandar ni Warner Brothers. Habi? Warner Brother? Si Pennywise? Mamaya, huwag ka mag-alala, susuotin ko yan mamaya. Mamaya, susuotin ko yan. Huwag ka magulo. Ganda. Detail na detail. Hihi. Ganda, ganda. Gagi X mo yan, di ba? Teka lang, kita ako. French, ano pala yan? Ano pala yan? French, no? Yung alin? At ayan nga, tamang upo si Habi. Well, to be honest, nakakapagod kasi marami silang display na pwede mong ikutin. Nung matapos kami sa paandar ni Warner Brothers, sunod na pumukaw sa aking atensyon ay itong Mimes. Alam ko, meron din sariling TikTok si Kuya. Parang medyo sikat nga siya eh. Pagkatapos, umakyat kami sa second floor para tignan kung magkano ng mga ticket ngayon sa sinehan. At dahil sa mga panahon nito, ang sikat ngayon ay Barbie. Kaya yan, napapicture muna ako dito saglit. At nung pagod na talaga, nag-aya na akong umuwi. Ayan nga, nasa labas na ako ng mall habang inaantay si Habi dahil kinukuha niya yung motor doon sa parking. Hindi pa nagtatapos dito ang aming gagawin. After namin sa SM, dumiretso naman kami sa Pure Gold. Mas pinili ko mag-grocery sa Pure Gold kasi nandun lahat ng pagkain na gusto namin. Hi guys, welcome to our family vlog. And in today's video, Errand Series Episode 7. So dahil kulang yung pinamili ko kahapon sa Pure Gold, kinaumagahan pumunta naman kami ni Habi sa Pasig Palengke. Pero bago yun, kumain muna kami sa labas sa may karinderya doon sa gilid. Grabe, hindi ko ini-expect na ang sarap pala ng luto nila dito. Mula doon sa sauce ng sabaw, yung inihaw na baboy, wala, perfect na perfect, ang sarap-sarap. Sulit yung bayad namin dito. Nag-soft drinks pa kami niyan. Pagkatapos, saka kami dumiretso sa FC or Family Choice Market. Nakakatuwa kasi meron sila ng mga cravings ko kagaya nitong stir-fried cheese ramen. Grabe, panalo. Pati itong Shin Ramyun na shrimp flavor. Syempre, on to the basket na yan. Hanggang sa nag-iisip pa kami kung ano yung mga kulang sa bahay. Total, meron naman na chichirya, mga ulam, pambaon ng mga bata. At dahil wala na akong maisip na kulang, dumiretso na kami sa counter para magbayad. Ayun lang. Thank you for watching. Bye-bye.